hinila pabalik, papasok ng Scarborough Shoal mga tol, etong floating platform ng China. Dito nilagay nila yan sa Bajo de Masinloc sa Scarborough Shoal. Pero hindi pa rin nila inaalis hinila lang nila papasok doon sa lagoon. Para malaman natin ang buong detalye, ito panoorin natin ang balita mula rito sa PTV Philippines. Samahan ninyo ako mga tol. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayo ulit pag-uusapan. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto na nga mga tol, no? Isang Chinese research vessel ang hinila pabalik ang floating platform papasok sa lagoon ng Scarborough Shoal. So panoorin natin itong balita. 3 linggo nang nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang nakitang floating platform. 3 weeks na. Naaktuhan naman sa MDA flight kanina na muli itong hinila papasok ng lagoon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hindi pa rin tinatanggal ng China ang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. So ito yung floating platform na inilagay nila doon mismo yan sa bukana papasok ng Scarborough Shoal. Ngayon hinihila nila papasok. Tinatanggal ng China ang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakumpirma ito sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Lunes gamit ang CESA Caravan aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang PTV News. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muli itong hinila papasok ng lagoon malapit sa isang Chinese research vessel sa tulong ng service boat. Kasabay nito ay ang pag-alis sa floating barrier sa entrada ng bahura na ibinalik din nang makapasok na ang movable platform. When we arrived in the vicinity of Bajo de Masinloc, the floating moving platform just came out of the shoal. May nakita muli na mga tao sa floating platform. Isa pang research vessel ng China ang tumikit dito. Again, this is Kasi kung iisipin mo mga tol, no? 100 plus nautical miles mula sa baybayin ng Zambales, mula sa bansang Pilipinas, ando dun na yung mga barko ng China. Kung titignan mo mga tol, parang kadikit na lang natin sila sa sobrang lapit. No? Parang nandiyan lang sila. Pero take note mga tol, gaano ba kalayo etong Bajo de Masinloc sa pinakamalapit na isla ng China? Alam ba ninyo kung gaano kalayo? Nasa 400 to 500 nautical miles. 400 to 500 nautical miles mga tol ang layo nila. Ganun kalayo. Sa atin 100 nautical miles lang. Pasok na pasok doon sa itinatakda ng international law ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, na 200 nautical miles exclusive economic zone ng isang bansa. Naniniwala ka ba ng Pilipinas sa bansa? Natural, di ba? Tayo'y bansa, meron tayong sariling soberanya. So bilang isang bansa, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Doon pa lang sa salitang exclusive, eksklusibo. Search mo, i-google mo kung ano ang meaning ng exclusive. Doon pa lang mapapatanong ka kung exclusive yan, anong ginagawa nila dyan? Ay naku po. It's not a fixed structure. This is being towed by the Chinese research vessel depending on wherever the area that they're going to conduct the research. Nakababa ng 200 feet itong CESA Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Again mga tol, ang sinasabi ng China, ang ginigiit nila, sila ang nagmamay-ari. Ulitin ko, sila ang nagmamay-ari ng Scarborough Shoal. Sino may sabi? Yan ba'y sinabi ng international law? Yan ba'y sinabi ng Court of Arbitration? Hindi.
Walang international bodies ang nagsasabi niyan. Yan ba'y sinasabi ng UNCLOS? Hindi. Wala. Ni isa ang nagsasabi niyan, sila lang. Inaangkin nila yan. Kaya nga tinawag na inaangkin. Kasi nga mga kapatid, etong Scarborough Shoal, bagamat nasa loob yan ng exclusive economic zone natin, nung nanalo tayo doon sa 2016 Arbitral Award, hindi kasama sa inarbitrate yan, hindi kasama yan doon sa hatol. Pero walang nilagay doon o walang nakalagay doon na merong isang bansang nagmamay-ari niyan. Kasi nga yan ay traditional fishing ground eh. Diba? Yan ay inaangkin ng China. Nandun na tayo. Kung sino ba mas malakas, yun ang nagmamay-ari ng isang lugar. Diba? So inaangkin nila yan. Katulad na lang halimbawa nitong Pag-asa Island. Bagamat yun ay lagpas doon sa ating 200 nautical miles, pero yun ay okupado na natin. Diba? Isa yung isla, hindi yun artificial island. Isa yung isla, meron tayong community doon, may mga mamamayan na tayo nabubuhay doon. Doon nakatira, diba? May komunidad na doon. Pero tingnan nyo, hanggang ngayon, inaagaw pa rin yun ng China. Yung nasa paligid noon, yung mga Sandy Cay, diba? Pumupunta sila doon, tapos nagtatayo sila ng bandila nila. Tindi, no? Wala, malakas sila eh. We are free Lakas ng tama eh. to fly and operate as these international statutes allow. You are way beyond the 200 nautical miles EEZ of your country. You are reminded of your responsibility to abide the said ruling and convention. Please review your chart. Higit isang oras inikutan ng eroplano ng BIFAR ang Scarborough Shoal. Nakita rin dito ang mga communication equipment gaya ng antena at mga boya sa loob at labas ng bahura. Tingin pa rin ng Philippine Coast Guard sa ngayon para sa marine scientific research ang pananatili ng floating platform at mga kagamitan na paglabag sa karapatan ng Pilipinas. Dapat talaga ang mundo natin merong international police. Merong isang international entity na magpapatupad ng batas na talagang mabigat din na magpaparusa sa mga bansa na lalabag dyan. Para sana walang gulo, no? Meron ngang international law, wala namang international police. I really don't want to discount to any possibilities na pwede nilang gawin. We have to go back in 1995. Ang sabi nila, when they took over Panganiban Reef, it's an ordinary fisherman shelter. And then right now, fast forward, it is now one of the biggest military base of the Chinese government. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan. Yung nakikita natin, nakakakita na nga tayo ng senyales eh. Yan na nga, may mga platform na nga sila, di ba? Hindi natin pwedeng paniwalaan na ordinaryo ano lang yan. Huwag niyong pansinin yan, maliit na bagay lang yun. Hindi. Matuto tayo sa history. Sabi nga gano'n ni J. Tariela, nakalimutan ko kung ano na ba siya. Admiral, no? J. Tariela, tandaan natin yung nangyari noong 1995. Akala natin ordinary ano lang yan, pero fast forward, tignan mo naman ngayon kung gaano nakalaki yung artificial island nila doon. In the entire South China Sea. Sabi ng PCG, diplomasya ang patuloy na pairali ng Pilipinas para alisin ang floating platform kasabay na mga isinasagawang pagpapatrolya mula West Philippines. Alright, bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito sa issue na to mga tol? Ito'y mahalaga para sa ating lahat dahil hindi lang tayo ang mga nabubuhay sa panahon ngayon ang makikinabang dito, kundi yung mga susunod na henerasyon, yung mga anak at yung magiging anak at yung magiging anak. No? Kasi mga kapatid, kapag ito'y pinabayaan natin, kumbaga inaalis na natin sa susunod na henerasyon yung isang bagay na pwede sana nilang maituring na kayamanan. Comment ka na lamang. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.